Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. At pag-aralan po natin ang tungkol po sa salvation. Kasi napakaraming tao na nanilito sa born again kung tungkol po sa kaligtasan ng tao. Kasi sabi nila ano yun, tatanggapin mo lang si Kristo, maliligtas ka na? Hindi po ganon kadali yun, no? Ang kaligtasan po talaga by faith, no? By faith, for by grace, Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So pinakikita po ni Apostol Pablo, sa biyaya lang po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yesus, hindi sa ating sarili. Ito ay regalo lamang ng Diyos. So malinaw po na sinasabi na ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa awa o habag o biyaya ng ating Panginoon through faith and not hindi ito sa iyong sarili. It is a gift of God. Paano yan, pastor? Ganon bago, pwede na, okay na lahat, ligtas ka na? Hindi po. Kasi po, kapag tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, yung totoong tanggap kasi maraming tao hindi naman tinatanggap na totoo. Kapag totoong tanggap, legit, talagang pumasok sa puso mo si Christ, kumbaga yung Holy Spirit ay nagsalita sa iyo para ikaw ay baguhin ng Espiritu Santo. So, kapag nabago ka, yung kaligtasan ng biyaya ng Diyos ang siyang magbubunga. Anong bunga nito? Ang bungan po nito ang paggawa ng mabuti. So, ang kaligtasan ay ang mabuting gawa ay bunga lamang ng kaligtasan. Dahil ligtas ka na, kaya ka gagawa ng mabuti. So, ibig sabihin, kapag wala kang tamang relasyon sa ating Panginoon at gagawa ka ng mabuti, wag kayong masasaktan. Parang hindi yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, may tamang relasyon ka, tumanggap ka kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, at yung salvation na tinanggap mo, yung Jesus na tinanggap mo, ang siyang mag-uudyok sa'yo para gumawa ng paglilingkod sa Panginoon, yung kabutihan. Kaya nga sabi ng Romans 10:9, chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth na Jesus is Lord and believe your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang linaw, no? Sapagkat kung ipapahayag daw ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at tayo ay sumampalataya sa ating puso, siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. So, declaration lang po, yung buong pusong sampalataya lang. Sumasampalataya ang iyong puso, kaya ka nagpapahayag, naglalabas ng salitang sumasampalataya ako sa iyo, Panginoon. Doon ka maliligtas. So ibig sabihin, nagkakaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon. Hindi po masama reliyon, hindi ko siya sinasabi. Bago ka pumunta sa iyong reliyon, meron kang tamang relasyon. Bago. Ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na nasa iyo, ang mag-uudyok sa iyo na maglingkod, magpatuloy, magbasa ng Biblia, manalangin. Marami yan Marami, hindi lang isa yan. Ngayon, tanong ko sa inyo, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Kasi maraming tao, ilan na nagsabi sa akin, okay lang ako.
Pero deep inside, dahil walang tamang relasyon sa ating Panginoon, deep inside, laging may kulang. Tama? Laging may guilt. Laging may confusion. Laging may takot. Kaya gusto kong tanungin yung mga taong ganon, sigurado ka bang may kaligtasan ka na? Ligtas ka na? Kasi yung kaligtasan kasi ang magsasabi sa iyo ng kapahayagan para hindi ka ma-depress, na hindi magkulang. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang kapunuan eh. Hindi dapat yung feeling save lang eh. Maraming tao feeling save lang eh. Hindi naman talagang truly save. Marami kasi nagdi-disguise na sila ay save. Pero hindi talaga. Ang point number 1, kailangan i-admit mo, admit na hindi talaga ako okay nang without Jesus Christ. Yun talaga i-admit mo, Lord, kung wala ka sa aking buhay, hindi ako okay. Diyan papasok yung nais mo nang tumanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Dahil uma-admit ka na eh. Nararamdaman mo na hindi ka okay eh, nang walang Panginoon sa iyong sarili. Kumbaga, tinatawag ka na ng Diyos para baguhin ang iyong buhay. Ano ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala. At hindi lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkamali. Lahat tayo nagkakamali hanggang ngayon. Pero hindi ko sinabi kapag ligtas ka na, hindi ka na magkakamali. May kakamali ka, kaya lang merong sa iyong susuway. Yung Holy Spirit na nasa iyo, nasa kaloob mo, yun yung susuway sa iyo na, tama na. Parang ganon, tama na, repent. Maiintindihan mo na kagad na, Lord, patawarin mo ako na mali yata yung ginawa ko. Ganon eh. Ganon ang ibig sabihin po ng kaligtasan na iniaambag ko sa inyo ngayong umaga. No? So, hindi issue dito kung nagkasala ka, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang issue dito, umaamin ka ba na ikaw ay makasalanan? Oo, hindi. So, kapag inaamin mo na ikaw ay makasalanan at nais mo ng kaligtasan, kasi kapag makasalanan ka, may kasalanan ka pa, hindi mo inaamin, hindi pwedeng aminin na may kaligtasan ka. Hindi ka perfect eh. So, okay, naiintindihan ko, nobody's perfect. Walang taong perfecto. Pero may taong nagkakamali pagkatapos humihingi ng tawa dahil sa kaligtasan ay nagbubunga ng conviction na inaano ng Diyos ang kanyang budhi na manumbalik muli. Hindi magtagal. Kunyari nagalit, hindi magtatagal. Wag lulubugan ng araw ang kanyang galit. Ganon yun eh. Ibig sabihin, kapag parang cellphone, kapag lobat, kahit anong kaganda ng cellphone mo, useless kung walang power. Tama, mali? Ganon din po yun. You need God. No, ngayon yon dapat. Kailangan mo ng Diyos ngayon, not later. Not someday. Today. Now. Yun po yung ibig sabihin. So, kung gusto mo ng kaligtasan galing sa Panginoon, ito po yung tamang relasyon sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabing kapag ligtas na, pwede gumawa na ng masama. Mali yun. Kasi ang kaligtasan, nagtuturo ng kabutihan.
Yung kaligtasan nagbubunga yon. Ang kaligtasan kasi ay si Kristo. Biyaya yan ng Diyos. Hindi gawa ito ng tao, kundi gawa ito ng Espiritu Santo, lalang ng Espiritu Santo. So, basahin yung John 3 tungkol kay Nicodemus. Ipinaliwanag ni Jesus ang tungkol dyan na dapat maborn again ng lahat. Point number 2, believe. Ibig sabihin ng believe, si Jesus lang ang sagot. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan kundi ang pangalang Jesucristo, sukat ikaligtas ng lahat ng tao. At isa pa, si Jesus mismo ang nagsalita sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Ito ang sabi ni Jesus. Siya lamang daw ang daan at katotohanan at ang buhay. Wala daw makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Totoo yun. Kung sinabi ito ni Jesus sa Bible, totoo yun. Bakit pa tayo pupunta sa iba? Kung siya lang ang tanging daan, bakit pa natin ipagsisiksikan ang relihiyon, ang kailangan? Hindi si Jesus. Natanggapin si Jesus. Si Jesus na rin nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kumpleto. Yung tatlong yun, kumpleto. At walang daw makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, makakarating lang tayo sa Ama o sa kaharian ng Diyos, sa kaligtasan, sa pamamagitan lang ng ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya. No, hindi ka matatawag na followers of Christ kung hindi ka tumanggap. So, kaya sabihin natin sa ating sarili, Jesus, kailangan kita. Ikaw lang. Nag-iisang ikaw lang. Kasi ang buhay ng tao, church, parang GPS, parang Waze, parang Google Map. Kahit anong liko mo, kahit babalik at babalik ka sa tamang ruta mo. Si Jesus ay parang Google Map. Siya ang magsasabi sa iyo ng tamang direksyon. Si Jesus ang right direction. Kasi siya yung tamang gawing relasyon ng ating puso, ng ating buhay. Tigilan na natin yung stop relying sa ating sarili nating diskarte. Trust in the Lord with all your heart. Yun po yung maganda. Ang point number 3, napakahalaga mag-confess. Ipahayag mo. Ano ipapahayag natin? Piliin mo. I choose Jesus today. Itong oras na ito ay piliin mo si Jesus sa anuman bagay. Dahil siya lamang ang kaligtasan. For it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you profess your faith and are saved. Romans 10:10. Ano sa Tagalog? Sapagkat sa puso lang lamang dapat sumampalataya ang tao upang maging matuwid, at sa bibig lamang niya ipapahayag ang pananampalataya upang siya'y maligtas. Hindi kasi ito about pagiging religyoso. Yung sinasabi ko po, hindi ko sinabing masama ang religion. Ang sinasabing ko, unahin mo muna ang tungkol sa relationship mo kay Jesus Christ. Tama ba? Ang relasyon mo kay Jesus, tinanggap mo siya. Siya na ba ang buhay mo? Siya ba ang commander-in-chief mo? Siya ba nagmamanibela ng buhay mo? Siya ba ang lahat-lahat sa ating buhay? Kung siya lahat-lahat na tinanggap mo sa ating buhay, ligtas ka. Kaya, I choose Jesus. Yun ang sabihin natin. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi next week,
kundi ngayong araw na ito, tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Hindi ko inaalis kung anong reliyon mo. Pero kung may tamang relasyon ka, kahit bumalik ka sa iyong reliyon, alam mo na si Jesus ang tamang kaligtasan, hindi ang reliyon. Ang mabubuting gawa ay bunga ng tamang relasyon mo kay Jesus. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil may takot ka na sa ating Panginoon na gumawa ng mali. Kaya ka gumagawa ng mabuti. Sana naiintindihan nyo, no? Ang sinasabi ko. Seryoso ako sa sinasabi ko dahil naranasan ko eh. Hindi po ito trip ko lang. No, hindi ito yung happy moment ko lang na Kasi minsan na akong kinausap ng Panginoon about yan. Minsan na ako na problema. Minsan na ako na nangailangan sa Kanya. At doon ko tinanggap ang ating Panginoon na bilang sariling tagapagligtas. Kasi wala tayong pupuntahan. Alam mo, ako nga, senior na eh. Hindi natin masabi ang buhay. Paano kung mawala tayo nang walang Jesus sa puso? Ang tanging nasa atin, ang reliyon, saan tayo pupunta? Diba? Sana naiintindihan mo ko. So, gusto ko mapanalangin habang kayo ay pumikit, tayo po'y pumikit. At kung nais mo lang na sumunod sa maikling panalangin, kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas at bilang Panginoon, bago bumalik ka sa reliyon mo. At naniniwala ako, kapag tinanggap mong totoo si Jesus, ay ang kaligtasan ang magtuturo sa iyo ng tamang pamamaraan ng takbo ng buhay mo. Yung mabubuting gawa, gagawin mo, hindi para ma-impress ang tao, hindi para sa iyo, hindi para makita ng ibang tao, hindi para makita ng Diyos, kundi alam na talaga ng Diyos yung ginagawa mo. Kasi siya yung nagsabi sa iyo na ito ang gawin mo. No? So, although tayo yung gagawa, pero siya yung, dahil sa kaligtasan na tinanggap mo, siya yung nagmando nito. Nagsabi sa iyo, ito yung gawin mo. Pero kung talagang matigas ang ulo mo, hindi mo gagawin. Paano na? Prayer of salvation. Repeat after me. Sabihin mo, Lord Jesus, inaamin ko na nagkasala ako. Kailangan kita. Naniniwala ko na matay ka para sa akin at nabuhay kang maguli. Pinipili kita ngayon, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang susundan ko. Ikaw na ang buhay ko. Sa iyo na ako. Sa iyo na ako iaanib ang aking buhay. Ikaw na yung magtuturo, magmamando, magiging manubela ng aking buhay. Susundin ko lahat ng pinag-uutos mo dahil gusto ko ang buhay na walang gagal, ang kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yan, kapatid, yung buhay mo ngayon, hindi na yung dating ikaw. Kung totoong tinanggap mo si Jesus, gusto mong gumaling, isakit ka ngayon, tanggapin mo yun. Nag-declare ka sa Panginoon na tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Alam mo, matalinghaga ang Panginoon. Talagang mahiwaga, himala, nasa Kanya lahat eh. Kung gusto Kanyang pagalingin ngayon din, gagaling ka. Kung gusto Kanyang bigyan ng trabaho ngayon din, magkakaroon ka. Pero minsan nadidelay, minsan yes, no, and wait ang sagot ng Panginoon. Kaya, ang pinakamalaga, yung tinanggap mo si Jesus, hindi na ikaw ang dating ikaw. You are changed, you are forgiven, you are new. So, dapat mong palakpakan ng Panginoon Diyos dahil winelcome ka sa family of God. To God be all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all.